Nawalan ng labis na dugo ang pasyente. Maghanda ng dugo. Ginoo. Napapalitan na ang surveillance ng ospital. Naghihintay ang espesyalista sa pediatrics sa garahe. Mabuti. Ang dugo ng pamilya Pei. Hindi dapat mawala sa labas. Bata. Bakit mo kinukuha ang anak ko? Ikaw ay may dalang dugo ng pamilya Pei. Siyempre, kailangan kong dalhin ito. Yun bang lalaki ang nagdala sa'yo dito? Su Yuru. Kailan ka naglagay ng gamot? Ikaw ang may pananagutan sa gamot na inilagay mo. Baka mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Dumadalaw lang ako para dalhan si Ginoong So ng damit. Ako. Tungkol sa'yo. Binili ka ng 5 milyong para mapalaya ang iyong sinapupunan. Napakasulit. Ang anak ko. May batang nasa tiyan pa rin ako. Magandang araw, Ginoong Pei. Ginoong Pei, ang kanyang anak na babae ay may congenital leukemia. Kailangan ng bone marrow transplant mula sa kanyang tunay na ina, upang gumaling. Tunay na ina. Mukhang. Kailangan kong hanapin ang babaeng iyon noon. Si Assistant Lee ay handang gawin ang lahat. Upang tiyak na mahanap, ang babae na iyon 5 taon na ang nakalipas. Siya ang presidente. Ang galing. Sa wakas ay hahanapin na ni Daddy si Mommy. Noong una, nais kong panagutan ang babae na iyon. Sino ang mag-aakalang? Iniwan niya si Soy Soy para sa pera. Kung mahahanap ko siya, hindi na siya makakatakas. Bodoy na tatay, hindi ganyan si Mommy. Nang nasa tiyan ni Mommy ako, narinig kong mahal na mahal niya ako. Lahat ng ito ay dahil sa masamang tiyahin na si Su. Sinasadyang suran si Mommy. Hahanapin ko yung babae na yun. Tungkol sa doktor na gagawa ng operasyon kay Soy Soy. Siguradong hahanap tayo ng pinakamahusay. Walang problema dito. Dr. Shen. Eksperto siya sa bone marrow transplant. Matagal na siyang nag-aaral sa abroad. Kakabalik lang taon na ito. Sa oras na ito, dapat ay nag-report na siya. Mommy. Mommy, Mommy. Daddy, nahanap ko na si Mommy. Nakakagulat. Bakit parang napakapamilya ng batang ito? Parang ang aking munting anak. Si Soy Soy, bukod sa akin, ay hindi nakikipag-ugnayan sa iba. Bakit pag nakita ang babaeng ito, ay niyayakap siya at tinatawag na nanay? Hindi ba siya? Si Ginoong Pei, ito po ang sinasabi ko sa inyo kanina. Si Dr. Shen na nag-opera kay Ling Chenjin. Ginoong Pei, kamusta? Akala ko siya ay para kay Soy Soy, na nag-opera. Hindi yung babae. Dr. Shen, pasensya na. Bata pa ang mga anak, nakamali ng tao. Walang anuman. Mabait si Soy Soy. Uuwi na tayo. Salamat sa iyong tulong. Kung hindi umalis si Xiaoguai noon, dapat ay ganito na ang kanyang edad ngayon.
Asan ka na, maliit na giliw? Sobrang gusto ka ng mommy na makita. Narinig ko na darating si Kuya Sihan. Sa ospital na ito ngayon. Ako ang kasintahan ni Kuya Sihan. Kailangan kong makahanap ng maraming pagkakataon para makabanding siya. Ang saya ng aking palda. Saan galing ang batang ligaw? Wala bang mata? Pangulong Pei, kakahanap ko lang. May isang babae nga ngayon, na may dala ng iyong jade pendant, na nakita sa paliparan. Mukhang kakauwi lang mula sa ibang bansa. Agad na I lock in. Sa loob ng 3 araw, dalhin mo ito sa harap ko. Oo. Hindi sinasadya ni Nian Bao. Siyempre, si tita ang unang bumangga sa akin. May lakas ka pang sumagot. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng palda ko? Kahit ibenta ka, hindi ko pa ito mababayaran. Bastos ka. Miss, hindi yata angkop na manakit sa bata. Annian, okay ka lang ba? Mag-alala ka, ma. Okay si Annian. HMP. Ikaw ang ina nitong batang bastos na ito. Talagang mukhang mahirap. Tingnan mo ang iyong maliit na hayop. Nadumi ang aking palda. Kahit ibenta kayong mag-ina, hindi pa rin sapat ang bayad. Ang tungkol sa palda ay pwedeng pag-usapan. Ngunit pakisuyo, maging maingat ka sa iyong mga salita. Ikaw, mababang uri. Bakit ka naglakas loob na makipag-usap sa akin ganyan? Alam mo ba kung sino ako? Sa Jiangcheng, madali kitang mapapatay. Mas madali pa kaysa pumatay ng langgam. Tawagin ang tao, paalisin siya. Sino bang gusto mong paalisin? Kuya Sihan, tingnan mo. Sinalo niya ako pero siya pa ang nagtatanggi ng responsibilidad. Siyang bumangga sa amin. Itong bata. Parang ako noong bata pa ako. Isang palda lang naman yan. Babayaran ko siya para sa iyo. Siya nga. Siya ang doktor na nag-aalaga kay Soy Soy. Sa totoo lang, Ginoo Pei, Dr. Shen, hindi mo na kailangang mag-alala. Isang maliit na tulong lang. Uuna na ako. Hindi mo mapapansin. Pero mukhang mabuting tao si Ginoo Pei. Ito. Hinahanap mo ba ang piraso ng jade? Ginoong Pei, nahanap na ang jade. Ano? Hintayin mo ako. Ginoong Pei, gising ka na. Ginoong Pei. Ginoong Pei, kumusta ka? Ginoong Pei. Ginoong Pei. Ginoong Pei. Parang nakita dati. Mommy, kahawig siya ng tatay ko sa panaginip, na parang, baka siya na nga si tatay Nian Bao. Nian Bao, huwag kang magbula, hindi siya ang tatay mo. Pero sa tingin ko siya nga. Walang pakialam si Nian Bao. Gusto lang ni Nian Bao, na maging tatay ko siya. SHH, Nian Bao. Doktor. Shen, gising ka na. Tatay, gising ka na sa wakas. Anong tawag mo sa akin? Ay. Hindi makabawi ang nanay na masyadong tuwid. Kailangan na lang akong tumulong.
Tawagin mo akong tatay kanina. Ikaw ang tatay ni Nianbao. Siyempre tatawagin ka ni Nianbao na tatay. Nasaktan si Itay. Nataranta si Nianbao. Nianbao, huwag kang magulo. Kailangan ni Ginoong Pei ng pahinga ngayon. Dr. Shen, ang saya naman na nagkita tayo ulit. Ginoong Pei, ang sitwasyon mo ngayon ay medyo stable na. Kaya lang Ginoong Pei. Kamusta ka? Ayos lang. May balita ka ba tungkol sa babae? Babae. Ito ba ang kanyang asawa? Pero parang wala namang narinig. May asawa si Ginoong Pei, di ba? Ito ang kanyang numero ng cellphone. Pindutin. Ay, wala ng kuryente. Pangulo, naka-off na ang telepono. Para siyang sadyang umiwas sa akin. Kung wala namang problema, babalik na tayo muna. Kuya Sihan. Kuya Sihan. Bakit ka nandito? Kuya Sihan, kakahanap ko lang sayo. Hindi ko inasahan na makikita-kita na nagkaroon ng aksidente. Agad akong tumawag ng ambulansya para dalhin ka sa ospital. Kanina lang, pupunta ako para ayusin ang iyong admission sa ospital. Kaya kapag nagising ka, wala ako roon. Ang nagligtas sa iyo ay hindi siya, kundi ang aking mommy. Saan galing ang batang ito? Anong sinasabi mo? Ang ginang na ito, iwasan mo ang bibig mo. Sino ba talaga ang nagligtas kay Ginoong Pei? Alam mo na sa sarili mo. Ano ka ba? Bakit mo ako Gina ganyan? Ako ang kasintahan ni Ginoong Sihan. Nakikita kita, gusto mo lang talagang akitin si Ginoong Sihan. Ikaw na masamang babae, ang sama mong tao. Mag-ingat ka sa paglakad, baka madapa. Walang edukasyong batang ligaw. Tingnan mo, hindi kita papabayaan ngayon. Ang gwapong tatay ang magliligtas sa'yo. Hindi siya yung tunay na nag-aalaga sa'yo. Ako ang nanay mo. May ebidensya ako. Hahayaan mo bang lokohin ako? Kuya Sihan, pakinggan mo ako magpaliwanag. Tumigil ka. Ang pangit mong tao. Maghintay ka lang. Dumating na si Auntie Pei mamaya. Nandyan siya. Tingnan natin kung paano mo pa siya ma-attract, Kuya Sihan. Dr. Shen. Salamat sa pagligtas sa akin. Walang anuman, maliit na bagay lang. Narito ang isang blankong tseke. Ano man ang gusto mong isulat, maaari mong isulat, kayang bayaran ng kumpanyang Pei. Hindi ako. Sandali. Pei Group. Ikaw ay may dugo ng pamilya Pei. Siyempre, kailangan kong dalhin ka. Bibiliin ko ang iyong sinapupunan sa halagang 5 milyon. Napakaabot kaya. Pei Group. Talaga bang? Siya nga ba? Si Papa. Si Papa. Bakit siya nandito? Noong una. Hindi ko ba pinapadala siya sa ibang bansa? Inay. Ah, bata. Mali ang pagkakakilala mo. Hindi ako ang mommy mo. Pero ikaw ang mommy ko. Laging naaalala ni Soy Soy ang amoy ni mommy. Talagang sobrang miss na miss ni Soy Soy si mommy. Mommy, bakit? Yung ate rin ay tinatawag kang mommy. Maliban sa akin, si Soy Soy ay hindi kailanman nakikipag-ugnayan sa kahit sino. Bakit tuwing nakikita niya itong babae, ay agad siyang hahagkan? Siguro ba, talaga bang siya? Maganda si Soy Soy, nagkamali ka ng tao. Hindi ito ang iyong mommy. Bakit ganito ang taong ito, na walang dahilan ay may galit sa akin? Baka nakita ko na siya dati. Assistant Lee, kailangan ni Sihan ng pahinga. Agad na alisin ang mga taong ito, sa paligid niya. Ah, si Ginoong Pei. Dahil gising ka na. Babalik na kami. Inay, huwag kang umalis.
Soy-soy, inay, inay. Inay, inay. Bakit umiiyak ang batang iyon? Ganun ako kasasama. Miss Shen, sandali lang. Dr. Shen, pasensya na. Kaninang nakaraan, ang aming ginang, hindi namin sinasadyang makasakit sa inyo. Maraming salamat sa pagliligtas sa aming presidente. Ang aming munting miss ay sobrang lapit sa inyo. Gusto niyang manatili ka sa tabi niya bago kumain. Tingnan mo. Umalis na ang ating ginang. Maaari mo bang tulungan? Naalagaan ang ating maliit na Ginoo. Sige. Yung babae kanina, bakit siya nandito? Siya ang doktor ni Soy-soy. At siya ang nagligtas sa akin. Nanay. Bakit sobrang reaksyon mo nang makita siya? Siya ba talaga ang ina ni Soy-soy? Alam kong naghanap ka ng babae na iyon, para gamutin si Soy-soy. Pero ginawa niya iyon para sa pera. Tinalikuran si Soy-soy. Ang ganitong babae, ay hindi karapat-dapat na maging manugang ng pamilya Pei. At lalong hindi karapat-dapat na maging ina ni Soy-soy. Alam ko. Hindi ko naman ito naisip. Mukhang. Hindi pa alam ni si Han. Siya ang babae mula 5 taon na ang nakalipas. Para gamutin ang sakit ni Soy-soy. At para kay Euro, na makapag-asawa sa pamilya Pei. Kailangan kong mawala ang babaeng iyon. Bantayan mo si Han at Soy-soy. Huwag mong hayaang lapitan sila. Ng mga taong hindi maayos. Magtiwala ka lang. Siguradong aalagaan ko sila para sa'yo. Ng buong puso. Anong pinapanood ni Soy-soy? Sasamahan kitang panoorin, okay? Bata na tahimik. Laban kay Red Boy. Hindi ka ba lagi tawag ng mama sa lahat? Tita, sa hinaharap, mag-aasawa na kayong tatay mo. Labanan si Hong Hyer. Pagkatapos mag-asawa. Ako na ang magiging nanay mo. Labanan si Hong Hyer. Anong ibig sabihin ng pag-iling? Halika, tawagin mo akong mama, pakinggan mo. Labanan si Hong Hyer. Si Hong Hyer, bata. Ito ay isang sikat na, inumin na mangga. Gustong-gusto ng mga bata, sa kindergarten. Gusto mo bang uminom? Si Batang Red. Laban kay Batang Red. Halika, tiya, pakainin kita. Sabi ng daddy, bumili ako para sa'yo. Ayos lang yan. Halika. Tawagin mo akong mama, pakinggan natin. Bakit hindi ka sumisigaw? Tawagin mo si mama, labanan si Red Boy. Sumigaw ka, bata. So Euro, anong ginagawa mo? Soy-soy. Nako, siguro ay allergic siya sa pagkain. Kailangan agad siyang dalhin sa ospital. Halika. Anong ginagawa mo? Mahirap lang. Ako lang ang lagi kong kasama taon-taon. Ang magiging ina ko. Huwag ka nang makialam. Malapit na siyang mawalan ng malay. Nawawala na siya. Kailangan siyang dalhin agad para ma-rescue. Nag-aarte lang ang bata. Nagpe-perform lang siya. Bakit ka nagagalit? Gusto mo bang makita? Siyang namamatay. Lumayo ka. Sa susunod na taon. Gusto mong iligtas siya. Luhod at magpasensya, aminin ang pagkakamali. Sino ang nag-utos sa'yo na magmatigas sa akin dati? Sino ang nag-utos sa'yo na manligaw kay Brother Sihan? Si Brother Sihan ay para lang sa akin. Hindi ko alam kung anong sinasabi mo. Ngayon, napakahalaga ng buhay. Umayos ka na. Kung ayaw mong lumuhod, huwag mong asahang makakalabas ka dito. Ganyan ka kay Soy-soy. Hindi ka ba natatakot na malaman ito ni Pei Sihan? Kung may lakas ka, sabihin mo sa kanya. Tingin mo, maniniwala siya sa'yo, sa babaeng may masamang balak. O maniniwala siya sa akin, sa isang dalagang mula sa kilalang pamilya. Kung manggahas ang maliit na pipi na magsalita, may paraan akong mapapalitan niya ang salita, o kaya mawawala magpakailanman. Inay.
Sisi. Sige, bababa ako sa tuhod. Ginoo Pei, yung babaeng may jade pendant, nasa ospital po, sinuri ko na, nandyan din siya noong araw ng aksidente. Darating na ako. Pakiusap, hayaan mong ilitas ko siya, sige. Gusto ko talagang makita ang iyong napakababa, na kalagayan, para sa isang ligaw na bata. Kahit dignidad ay hindi na kailangan. Malapit nang mawalan ng buhay ang bata, pakiusap, pahintulutan mo akong iligtas siya. Bakit ka nagmamadali? Maaari siyang tawaging nanay mo. Maaari rin siyang tawaging nanay ko. Ngayon, siguradong papayagan ko siyang magsalita tungkol dito. Suyuru. Anong ginagawa mo? Ginoong Pei. Anong nangyari kay Soysoy? Malapit na siyang mag-shock. Hinaharangan siya ni Suyuru. Hindi niya ako pinapayagang dalhin siya sa ospital. Kuya Sihan, pakinggan mo ako. Soysoy. Sinaktan mo ako. Anong meron kay Soysoy, na may masama? Hindi lang kita sinaktan. Kailangan nating iligtas ang bata. Tara na. Shen Lanyi. Sisi, ikaw ang dahilan. Kung bakit ganyan si Kuya Sihan sa akin. Huwag mong akalaing makukuha mo si Kuya Sihan. Soysoy, tingnan mo ang daddy. Soysoy. Mami. Soysoy. Bakit ako tinatawag ni Soysoy na mommy? Kailangan kong manatili sa tabi niya. Kailangan kong maghanap ng paraan para patunayan. Kung siya nga ba talaga, yung lalaki 5 taon na ang nakalipas. Kung siya nga. Tiyak na si Soysoy ay aking munting mabait. Ginoong Pei, ayos ka lang ba? Wala akong masama. Anong nangyari ngayon? Ganito ang nangyari, ngayon. Kung hindi, hayaan mong lagyan ko muna ng benda ang sugat mo. Tiisin mo lang. Ganito pala ang nangyari. Paano siya nakapangahas, si Suyuru? Hindi ko siya palalampasin. Ginoo Pei, huwag kang gumalaw ng basta-basta, kahit na sugat lang ito. Pero medyo malaki rin ang sugat na ito. Amoy niya ay pamilyar na pamilyar. Dr. Shen. Nakita na ba natin ang isa't isa dati? Noon. Dr. Shen. Nagkita na ba tayo dati? Noon. Sinasabi ko, ilang taon na ang nakalipas. Pumasok ka. Sabi na, huwag nang magdikit. Pangulo. Kumusta na si Soysoy? Si Ginoo Soysoy ay ligtas at walang masamang nangyari. Salamat na naagapan agad ni Dr. Shen. Itong jade na ito. Mahalaga sa akin ang jade na ito. Pasensya na, pakisuyo. Marahil ay nagkamali lang ako nang nakita. Yung jade na binigay sa akin ng lalaking iyon. Nandoon lang siya kay Nianbao. Paano kaya siya mapunta sa kamay niya? Huli na nga. Mauna ka nang dalhin ang bata. Magpahinga na muna kayo. Sige, sige. Anong nangyari, Ginoo Pei? Parang sobra kang interesado kay Dr. Shen ah. Si Dr. Shen ang pangunahing doktor ni Soysoy. Siyempre, gusto kong malaman kung anong klaseng tao siya. Talaga bang ganito lang?
Mommy, sa wakas nandito ka na para kay Soy Soy. Soy Soy, hindi siya kailanman naging ganito ka-close sa iba. Bakit ba sobrang gusto niya si Dr. Shen? Bakit tuwing nakikita mo ako, tinatawag mo akong mommy? Mommy, talagang ako ang iyong maliit na mabait. Laging naaalala ni Soy Soy, ang boses ni mommy. Ang batang ito ay talagang, parang aking maliit na mabait. Mama, siya ba ang ate na sinabi mo sa akin? Hindi rin alam ni mommy, yung lalaking yun, apelyido niya rin ay Pei. Baka siya na ang aking munting giliw. Soy Soy. Mabilis, pindutin mo ang bell. Susuriin ko muna. Soy Soy. Kumusta? Sisi. Huwag munang mag-alala, malapit nang dumating ang nurse. Sandali lang. Dr. Shen, kumusta si Sisi? Hindi maganda ang kalagayan ni Sisi. Kailangang agad siyang operahan. Katutulong Li, Pangulo, sa loob ng 3 araw, hanapin mo ang babaeng iyon para sa akin. Si Soy Soy hindi pwedeng mapahamak, oo. Ginoo Pei, huwag ka masyadong mag-alala. Kung hindi mahanap, maaaring mag-transplant ng bone marrow mula sa ina. Mayroon pa tayong isang set ng konserbatibong plano sa paggamot. Konserbatibong paggamot, maaari nating ipagpaliban ang operasyon hanggang sa makalipas ang kalahating buwan. Ginoong Pei, ang kalahating buwan na ito ay sapat upang makahanap ka. Tunay na ina ni Soy Soy, di ba? Siyempre. Ngayon, ikaw ang pangunahing doktor ni Soy Soy. Kahit anong paraan pa yan, magkano man ang gastos. Siguraduhin mong gagaling si Soy Soy. Opo, Ginoo Pei, mag-alala ka lang. Pasensya na po, Ginoo Pei. Gusto ko lang pong magtanong ng walang hiya. Ano ba talaga ang nangyari kay inay? Bakit palagi mong hindi siya mahanap? Siya ay isang babaeng makapal ang mukha sa pera, matapos manganak kay Soy Soy. Iniwan niya ito at nag-abroad. Hindi siya karapat-dapat na maging ina ni Soy Soy. Kung hindi dahil sa bone marrow transplant, hindi ko siya hahanapin. Ganito pala iyon. May anak din ako. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Ginoong Pei. Napanood ko na ang medical report ni Soy Soy. 5 taong gulang na siya ngayong taon. Kasing edad siya ng anak ko. Anong buwan siya ipinanganak? Agosto. Ang swerte naman. Saan siya ipinanganak? Dito sa ospital na ito. May iba pa bang tanong? Tama ang lahat ng oras at lugar. Dr. Shen. Anong sinabi mo kanina? Noong araw rin ako. Daddy. Soy Soy, may hindi ka ba mapakali? Katatapos lang ni Soy Soy managinip tungkol kay mommy. Sa pangarap ni Soy Soy, maganda ba si mommy? Maganda, daddy. Si ate doktor ang mommy ni Soy Soy. Tama ba? Mommy. Mommy. Ay. Ay nako, Soy Soy. Mommy, Soy Soy, talagang miss na miss kita. Pero Soy Soy, hindi ako ang mommy mo. Mali, ikaw ang mommy ko. Soy Soy, kung talagang ikaw, ang aking maliit na sigway, ayos na sana. Si Soy Soy hindi siya nanay. Siya si Dr. Shen na nagpapagaling sa'yo. Hindi, ikaw talaga ang nanay ko. Ikaw at ang nanay sa panaginip ko, magkasing looks kayo. Pasensya na, Dr. Shen, baka sobrang miss ng bata ang kanyang mommy. Sabi ni Lola, umalis ang mommy ni Soy Soy sa isang napakalayong lugar. Pero hindi naniniwala si Soy Soy. Paano naman? Iiwanan ng mommy si Daddy at si Soy Soy. Tama. Sobrang cute ni Soy Soy. Ang nanay mo, hindi ka pababayaan mag-isa. Kaya, huwag na sanang iwan si Soy Soy ni Mami sa hinaharap. Sige ba?
Soy-soy. Hindi siya nanay. May sarili ng anak si Dr. Shen. Hindi tama ang ginagawa natin. Sige, matulog na tayo. Natakot akong bitawan. Umalis na naman si Mommy. Pumunta na naman sa malayo. Anong gagawin natin? Magandang bata ka, Soy-soy. Hindi aalis si Tia. Nandito lang ang tita mo para samahan ka ngayon. Ayos ba? Totoo ba? Oo, hindi aalis ang tita mo kahit saan. Nandito lang siya para samahan si Soy-soy. Magkukwento ang tita mo sa'yo. Ayos ba? Ayos. Noong unang panahon, may isang batang babae. Ang pangalan niya ay si Little Red Riding Hood. Bakit palagi siyang umaasa kay Dr. Shen, kung talaga siyang si Soy-soy ang ina niya? Dr. Shen, salamat sa iyo ngayon. Walang anuman, Ginoo Pei. May mga anak din ako. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. At si Nian Bao ay nasa bahay. Madali rin niyang kailangan kong paluin para matulog. Dr. Shen. Sa mga taon na ito, ikaw ba ang nag-aalaga sa anak mag-isa? Sino ang ama ng bata? Pasensya na po, Dr. Shen, nagkasala ako sa iyo. Hindi. Ama ni Nian Bao. Ako ang dati. Noong nag-aaral ako sa Jiangcheng habang nagtatrabaho, nakilala ko ang isang lalaki. Pagkatapos kong manganak ni Nian Bao, dinala ko si Nian Bao sa ibang bansa para mag-aral. Kaya't mula simula hanggang wakas, hindi siya nag-isip na alagaan kayo. Ano bang klaseng lalaki yan? Ginoong Pei, bakit mas galit ka pa sa akin? Pareho tayo ng sitwasyon. Kaya't ramdam ko ang iyong nararamdaman. Kaya sa panahong ito, hindi mo ba naisip, nabigyan si Nian Bao ng isang ama? Ikaw lang ang nag-aalaga sa kanya. At kailangan mo pang magtrabaho sa araw. Talagang hindi ito maginhawa. At saka, malapit na siyang pumasok sa paaralan. Sa oras na iyon, mas marami pang mga bagay ang kailangan mong asikasuhin. Kung sa ganitong pagkakataon, makahanap ka ng isang mapagkakatiwalaang tao, baka mas magiging madali ang lahat. Yung sinasabi mong bagay, ay sobrang nag-aalala ang nanay ko. Pero sa mga nakaraang taon, ako lang mag-isa ang nag-aalaga sa anak ko. Sanay na ako doon. Dr. Shen. Kung hindi mo, hindi ka magagalit. Ay, pasensya na Kukuha lang ako ng tawag. Mama. Lani Yung si Jian Gang na ipinakilala ko sa iyo noong nakaraan. Ano bang nasa isip mo tungkol dito? Lani, hindi ka na bata. May kasama ka pang anak. Ang ganda ng kalagayan ng pamilya ni Jian Gang. Ang makuha ka niya ay isang malaking swerte na. Huwag ka nang mamili ng mamili. Kayo na ang baalang mag-ayos ng bagay na ito. Dr. Shen. Ako, Ginoo Pei. Sa tingin ko, tama ang sinasabi mo. Dapat na akong maghanap ng isang ama para kay Nian Bao. Para sa kanya. Nakapagpasya na ako sa nanay ko, na mag-aasikaso na ako ng isang blind date, pakikipag-ugnayan sa kasal. Nian Bao, gusto mo bang magkaroon ng bagong tatay? Nian Bao, meron na bang tatay sa iyo? Bakit pa kailangan maghanap ng panibagong tatay? Ay nako, si Ginoo Pei. May pamilya at mga anak na rin. Paano mo siya matawag na tatay? Hindi na. Si Uncle Pei ang tunay na tatay ni Nian Bao. Nian Bao, hindi na siya tatanggap ng iba pang tatay, bilang tatay. Hoy, Nian Bao. Mommy kamakailan lang, palagi na lang akong abala sa mga bagay sa ospital, kaya hindi ko na naisip sa iyo. Kung magkakaroon ng bagong tatay, mas mabuti na maalagan si Nian Bao. Ayaw. Gustong-gusto ni Tito Pei si Mami. Kung si Mami ay makahanap ng bagong tatay, hindi magiging masaya si Tito Pei. Anong sinasabi mo? Nangyari lang na si Mommy ay nagpagaling sa anak ni Tio Pei. Maliit pero matalino. Saan ka napapadpad? Mabait si Nian Bao. Bukas, isasama kita ni Mommy para maghanap ng bagong daddy. Ayos ba? Si Tatay Nian Bao ay si Tito Pei lang. Hindi papayag si Nian Bao na may ibang kumuha kay Mommy. Kailangan sabihin ni Nian Bao kay tatay. Sige, matulog na tayo. Tara. Mahigit 20 minuto na ang nakalipas. Bakit hindi pa siya dumating?
Anong tinitingnan mo, Nianbao? Wala akong tinitingnan. Strangeli, bakit hindi pa dumating si tatay? Tatay, mukhang may problema si Mommy. Bumalik ka na. Ikaw si Ginang. Shen, tama ba? Kamusta? Ako si Shen Lanyi. Kamusta? 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 Narinig ko mula sa mga magulang mo na nagkaanak ka na. Pero hindi ka mukhang ganun ah. Ang ganda pa niya, bata pa talaga. Kung sakaling mapang-asawa niya si Lee sa hinaharap, pwede pa kayong magkaanak ng ilan pa. Pasensya na, may anak na ako. Hindi na ako magpapamilya pa. Anong sinasabi mo? Yung tunay na ama ng batang ito, hindi pa rin nakikita kahit kailan. Pagkatapos mong ikasal sa pamilya ko, kailangan mo pa yatang magkaanak ng dalawa pa. Kung hindi, hindi magiging masaya si nanay. Pag-usapan na lang natin ang tungkol sa mga anak. Hehe. Narinig ko na doktor ka pala. Medyo abala ka siguro sa trabaho, di ba? Magkano ang kita mo? Ilang beses ka nang nagkarelasyon? Ako. Medyo abala ako. Sabi mo, may mga anak ka na. Nakikita ko, hindi ka na bata. Kung dahil sa trabaho, hindi mo na maasikaso ang pamilya. Sa tingin ko, mas mabuti pang iwanan ang trabahong yan. Kakainin kita at aalagaan kita. Kung hindi magiging doktor si Mommy, paano kung magkasakit si Soysoy? Kailangan pa rin ni Mommy gamutin si Soysoy. Kahit sino pwedeng maggamot ng sakit na ito. Hindi ka lang ang doktor sa ospital. Di ba? Hindi naman talaga. May tatay ako, Nianbao. Ang batang ito ang nakakainis talaga. Nakita kita na kawawa ka na sa edad mo. Kaya binigay ko sa inyo ang 100,000 yuan na dowry. Tanggap ng tatay mo at nanay mo yun. Bata pa. Mula ngayon, kailangan mong makinig sa akin sa lahat ng bagay. Malapit na kaming magpakasal ng nanay mo. Mula ngayon, ako na ang tatay mo. Ayaw kong makinig sa'yo. Ikaw ang malaking masama. Hoy, batang hamog. Maniniwala ka bang papaluan kita? Ay nako. Nagmamalupit ka sa bata. Anong klaseng lalaki ka? Ginoong Pei. Tatay, dumating ka na. Sobrang mahal si tatay ni Nianbao. Kainis. Sino ka ba? Ako ang tatay ng batang ito. Sino ka para saktan ng anak ko? Mukhang wala ka ng pasensya. May lalaki ka. Bakit ka nakikipag-ugnayan sa akin? Kumuha ka pa ng 100,000 pesos na dote sa akin. Iyan ay 100,000. Tama, ako ang lalaki niya. Ayaw na ayaw ko yung mga tao na nagmamalaki sa harap ng asawa ko. Siya ang tatay ko. Kayo. Ginoong Pei. Siya ay ipinakilala ng mga magulang ko bilang kapareha. Kaya para sa kapakanan ng mga magulang ko, ayos na lang. Pagtutugma. Ginang. Shen, hindi pa siya kasal. Gusto na niyang saktan ang bata. Ganyan bang lalaki ang kaya mong pakasalan? TSK. Kumuha siya sa akin ng 100,000 yuan na dowry. Hindi ko siya pinabayaan. Sapat na ang pagdala ng bata. Sige na, Ginoong Lee. Tama na ang pagtutugma ngayon. Ay, saan ka pupunta? Kung aalis ka, ayos lang. Ibalik mo sa akin ang 100,000 na regalo, kasama ang interes. Kung hindi, hindi ka makakalabas ngayon. Kung aalis siya o hindi, hindi ikaw ang may kapangyarihan dito, kundi ako. Tawagin ang tao. Anong balak mo? Bitawan mo ako. Maghintay kayo sa akin. Hindi ko kayo palalampasin. Basta't makahanap ng paraan na mapakasal si Shen Lanyi sa iba. Hindi na siya mangangulit kay si Han Gege. Ginoong Pei, salamat sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko talaga alam kung paano makakalaya. Mula sa taong iyon nakadate, kailangan mo magpasalamat. Pasalamatan mo si Nianbao. Siya ang lihim na kumuha ng cellphone mo.
at nagpadala sa akin ng mensahe. Nienbao, ikaw na naman ang lihim na humahawak sa cellphone ni Mommy. Ginagawa rin ni Nienbao ito para sa iyo. Kung sakaling ang tiyuhin na makikilala mo ay isang masamang tao, paano kung walang tatay na magpoprotekta sa'yo? Ginoong Pei, bata lang ito, nagbibiruan. Huwag mo nang isipin. Inay, dapat kang matutong lumaban. Para sa iyong kaligayahan, huwag kang laging maghintay na tulungan ka ni Nienbao. Maliit na tao, malaking demonyo. Sobrang walang katotohanan. Ginoong Pei. Hindi na rin maaga ngayon. Salamat sa paghatid sa akin pauwi. Ginang. Shen, naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo sa ospital? Ano? Laging tinatawag ka ng ina ng taon-taon. Si Nienbao naman ay laging tinatawag akong tatay. Mas mabuti pa. Oh, pasensya na. Kukuha lang ako ng tawag. Hello. Shenlan, sayang, talagang hindi kita napalaki ng maayos. Si Jian Gang, napakabait na kapareha para sa blind date. Ganyan mo siya tratuhin. Bakit hindi ka pa bumalik dito? Ma, nandito na ako sa ibaba. Panginoong Pei, pasensya na. May kaunting kagipitan sa bahay. Kailangan ko nang umuwi. Umalis na si Nienbao. Pangulong Pei, hindi ko sinasabi na ikaw. Pero sa paraan ng iyong pagdadalawang isip, parang mahirap na makakita ng bulaklak sa bakal na puno. Napakahirap. Bawasan ang pagsasalita. Magmaneho. Huwag mong saktan si Mommy. Umalis ka sa daan. Shen Lanyi, halos mamatay ako sa inis sa'yo ngayon. Si Jian Gang ay nag-ayos ng ilang koneksyon, bago niya ipinakilala ang kapareha. Ngayon, pinalayas mo siya. Paano ko ito ipapaliwanag sa kanya? Mama, hindi mo na kailangang ipakilala sa akin ang mga tao para sa blind date, kaya kung alagaan si Nienbao mag-isa, walang mga patakaran. Ang isang babae ay palaging kailangang umasa sa isang lalaki. Hindi ka na bata, may anak ka pa. Anong sinasabi mo? Ay, tito. Huwag ka munang magalit. Tingin ko, sandali lang siyang nalito. Pagkatapos, ayos din yan. Tay, anong panahon na ba ito? Kung mag-aasawa ako ang magdedesisyon. Ginoong Li, sa tingin ko hindi tayo bagay. Pakiusap, huwag ka nang bumalik sa bahay ko. Nabaligtad ka pa. Nakatanggap na kami ng dote. Hindi ba't hindi mo kami pwedeng pabalay ka nito? Hindi naman ako pumayag na magpakasal. Tinatanggap mo ang dote ng iba. Agad mo itong ibalik sa kanila. Miss Shen, marahil hindi mo pa alam na natalo si Papa ng mahigit sa 10,000 yuan sa stock market. Kung hindi ako tumulong, ang kalagayan ng pamilya ninyo ngayon, marahil, ay nasa matinding kaguluhan na. Tay, paano mo magagawa to? Lanyi basta't gusto mong pakasalan si Jian Gang, makatutulong si Jian Gang na bayaran ng utang ng tatay mo, at magkakaroon ka ng ama para sa bata, mayroon ka ring magiging sandalan. Isang bato, 3 ibon. Bakit hindi mo pa rin naiisip yan? Hindi pwedeng pakasalan ng mommy ang masamang tao. Gusto ni Nienbao ng tatay. Ay, ikaw, bata ka. Bakit ka pa nagsasalita? Kung magsalita ka pa, maniwala ka, sapukin kita. Tama ang sabi ng tita. Ibibigay ko sa inyo ang regalo, para bayaran ang utang ng tatay mo. Iyon ay dahil pinahahalagahan ko kayo. Hindi mo rin naiisip. Ikaw, na may anak, at matanda na. Bakit ka pa nag-aarteng mataas sa akin? Babayaran ko ang utang ng tatay ko. At ang utang mo sa akin, ay ibabalik ko rin sa iyo. Pakisabi na umalis ka na, meron pa. Huwag mong sigawan o pag-alitan ng anak, paano ka makakabayad ng utang? Kaunting araw ka pa lang sa ospital nagtatrabaho, kano ang kikitain mo? Sa tingin ko si Jian Gang ay isang mabuting manugang. Ikaw ang ikinasal sa kanya. Naayos na ba ang lahat ng problema? Oo nga. Baka naman, pwede na siyang maging full-time na housewife. Makakatipid pa nga siya sa trabaho. Ang ganda sana ng ganito. Anong problema sa utak mo? Bakit di mo magets? Sa tingin ko, masyado na siyang naging mayabang. Ayaw nilang magpasalamat sa ating pagmamahal at pag-aaruga. Ay, tito, huwag ka munang mainis. Sa tingin ko, hindi naman si Ginoong Shen ay bato. Yung ayaw niyang pumayag, marahil ay dahil sa batang ito. Ngayon pa lang ay magpapakawala ka na ng suntok kay Nienbao. Paano ko naman magagawa? Hayaan kang maging ama ng bata. Oo. Ayaw ni Nienbao na maging tatay ka. May tatay si Nienbao. Uy, ikaw, bata, anong pakialam mo? Ginoong Shen, ako naman. Nakipag-ugnayan na ako sa amunan. Kailangan lang ilipat ang bata sa amunan. Sa hinaharap, magiging mas mabuti ang buhay nating dalawa. Sabi mo, di ba? Ano?
Gusto mong ipasok si Nian Bao sa bahay ampunan. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ninyo. Ipapasok ang bata sa bahay ampunan. Mas magiging maayos ang buhay nating dalawa. At saka, ang bahay ampunan. Hindi naman ito isang lugar ng mga mabangis na hayop. Bakit ka naman ganyan kayo? Mommy, ayaw kong pumunta sa bahay ampunan. Mga matatanda ang nag-uusap. Bata ka, huwag kang makialam. Kung pupunta ka sa bahay ampunan o hindi, hindi ito nakasalalay sa iyo. Lani. Ikaw ay nagtatrabaho at nag-aalaga pa ng anak. Hindi maganda yun. Ipinapadala mo ang anak sa ampunan. Hintayin mong lumaki siya bago mo siya kunin ulit. Ganito ay para rin sa iyong trabaho. Mas maganda rin. Ang suhestyon ni Miss Su. Talagang hindi masama. Nagawa na ang bata. Ang babaeng ito ay akin na. Ganyan ka na lang ba mag-isip na pakasalan si Shen Lani? Yung babaeng iyon. Sino ka? Kaibigan ko siya. Sasabihin ko na lang sa iyo ng diretso. Sa loob ng 2 taon, ang mga lalaki na nakilala niya sa blind date, hindi bababa sa 800. Sapagkat ayaw niyang iwanan ng bata, hindi nakakapagtaka. Alam ko na, sa loob ng mga taon, hindi siya nag-asawa. Tiyak na may problema. Kung hindi dahil sa akin na nagpakilala, sa mga nakilala kong kasintahan, siya pa ang mas bata, ayaw ko talaga niyan. Kung talagang gusto mong pakasalan siya, hindi naman mahirap. Bakit mo nasabi? Di ba ayaw niyang iwan ang anak niya? Kaya ibigay mo na lang ang anak, di ba't magiging perpekto na? Paano natin ito ipapadala? Ito ang impormasyon tungkol sa orphanage sa kanluran ng lungsod. Ikaw na ang bahala dyan. Huwag mong dalhin si Nian Bao sa orphanage. Nian Bao, mag-alala ka lang. Siguradong hindi kita itutulak ni Mama. Sa orphanage, Shenlan, ikaw na masamang anak, pinabayaan ka ng pamilya Shen ng maraming taon. Ganyan ka na lang hindi nakikinig. May ama si Nian Bao. Bakit mo siya ipapadala sa ampunan? Nasaan ang kanyang ama? Ang ama ni Nian Bao ay anak ng pamilya Pei, Pei si Han. Pei si Han. Pei si Han. Sinasabi mo ang nag-iisang anak ng pinakamayamang tao. Ito ba ang lalaki mula kanina? Tama, siya ang ama ni Nian Bao. Mr. Pei, pasensya na. Para masolusyonan ang nangyari ngayon, kailangan kong gamitin ang pangalan mo pansamantala. Tama ang sinabi ni Mommy. Ang ama ni Nian Bao ay si Pei si Han. May kapatid na babae si Nian Bao na ang pangalan ay Pei Soy Soy. Kung Pei ang pamilya, hindi natin sila kayang labanan. Talagang hindi ka marunong magsinungaling, Ginang. Pei, ang pamilya Pei ay ang pinakamayaman. Bakit kanila papansinin? Isang babae na may bata. Kailangan mong mag-imbento ng kwento. Dapat ay parang totoo naman. Hindi nag-iimbento ng kwento ang Mommy. Ang sinasabi ng Mommy ay totoo. Ikaw, maliit na bata, anong pakialam mo? Ang mga nananakit sa mga bata ay mga masamang tao. Hindi ako nagsisinungaling. Ang ama ni Nian Bao ay si Pei Si Chan. Sige. Dahil sinabi mong si Pei Xiao ang ama ng bata, sigurado akong mayroon kang numero ni Pei Xiao. Tawagan mo si Pei Xiao ngayon. Patunayan mong pumunta siya. Kung hindi, sino ang makakaalam kung totoo ito o hindi? Heyo. Akala ko'y nagsisinungaling ka. Sabi ko na nga ba? Bakit biglang may usok sa ating ancestral grave? Nakita ito ng pinakamayamang tao. Nanay, tawagan mo si Itay agad. Papasok si Itay para palayasin ang masamang tao. Sobrang abala na kay Ginoong Pei sa araw. Ngayon, tawagan pa siya. Mukhang hindi maganda. Bilisan mo na ang pagtawag. Matagal na tayong naghihintay. Sa tingin ko, wala ka talagang numero ni Pei Xiao, di ba? Huwag kang magpanggap sa akin. Nakatakda na ang usapan na ito. Bukas, dadalhin na ang batang ito sa bahay ampunan. Sino ang magdadala sa aking anak sa bahay ampunan? Ginoong Pei. Si Nian Bao ay aking anak. Sino ang manggahas na dalhin siya sa bahay ampunan? Tatay, dumating ka na sa wakas. Ito talaga ang pamilya Pei. Pei Xiao. Mukhang si Pei Xiao ang nakasuot na ito. Bakit ka nandito? Nabahala ako sa iyo at kay Nian Bao. Kaya't umakyat ako para tingnan. Saktong hindi nakasara ang pinto kaya pumasok ako. Sandali lang. Anong nangyayari? Medyo may punto ka dyan. Kung pupunta ako sa taas, ipapaliwanag ko ng maayos sa kanya. Kung papayag siya, hayaan natin siyang maging ina ni Soy Soy. Ay nako, Ginoo Pei ko. Sa wakas, naintindihan mo na rin.
Umalis ka na. Huwag kang masyadong maingay. Aalis na ako, babalik din agad. Akala ko hindi ka pa umaalis. Buti na lang hindi ako umalis. Kung hindi, si Nienbaw mapupunta sa ampunan. Hindi natin alam kung anong gagawin ni Soysoy. Daddy, kamusta? Palem, Daddy. Sa tingin ko, isang mandaraya lang siya. Mandaraya. Ito lang ang nangyari ngayon. Ngayon, sa araw, siya ang gumagawa ng kalokohan. Paggabi, siya pa rin. Miss Shen. Kung tama ang hula ko, ito ay dapat na artista na inupahan mo, di ba? Anong artista? Sige, tapusin na natin ang kalokohang ito. Sabi ko na nga ba? Paano mangyayari yun? Anak ng pinakamayamang tao. Basta-basta na lang tumawag. Dumating na siya. Hindi naman nagsinungaling si Mommy. Haha, kung hindi ako nagkakamali. Miss Pei, ano ang tawag mo sa kanya kanina? Ginoo Pei, tama ba? Kung siya ang biological na ama ng bata, paano niya masasabing ganito kalayo ang tawag? Sige na, huwag na kayong mag-away. Saan ka nang galing, dun ka na bumalik. Ang kasal nila at Jian Gang ay tiyak na. Ako ang magpapasya. Noong nakaraan si Uncle Shen. Nakita ko na dahil sa pagiging maingat ni Miss Shen sa kanyang buhay. Binigyan ko siya ng respeto. Ngayon naman, siya ay may hindi malinaw na ugnayan sa ibang lalaki. Kayo bang pamilya Shen? Dapat din bang magpakita ng kaunting pagkilos? Basta't handa kang pakasalan si Lan Yi. Madali na ang usapan tungkol sa pera. Saka, tingnan mo ngayon. Maraming utang ang kanyang ama sa labas. Mahihirap na tayo, di ba? Tingnan mo, magandang kasal sana. Nabali ang lahat dahil sa'yo. Umalis ka na sa harap ko. Ako ang ama ni Nienbaw. Siya ang dapat umalis. Tao, itulak mo siya palabas. Hey, anong balak mo? Pasensya na, Ginoo. Si Pangulong Pei ay palaging kumikilos ng direkta kapag may kailangan. Walang paligoy-ligoy. Bitawan mo ako. Sakit, 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 sakit. Ang tatay ay talagang magaling. Nanay, sinasabi ko na iingatan ka ni tatay. Kahit na hindi kayo magkaibigan. Dahil lang sa pagiging magulang ni Miss Shen. Pinapatawad ko kayo ngayon. May 500,000 sa card na ito. Sapat na para bayaran mo ang utang. Kung sakaling, muling ihatid ang anak ko sa ampunan. Hindi ganun ka-simple yan. Hindi pwede. Ito ay tungkol sa akin sa bahay. Hindi ko pwedeng ipabigay sa'yo. Pakiusap, ibalik mo na lang ito. Haha, hindi ba tama ako? Itong lalaking ito, hindi siya tunay na ama ng bata. Sobrang ingay. Ibalik mo sa akin ang 100,000 pesos. Itong card na ito, ay para sa iyong ama. Isang munting pasalubong. Hindi ko pwedeng tanggapin ang pera mo. Ako ay doktor lang na nag-aalaga kay Soysoy. Wala nang iba, hindi mo na kailangang gawin ito. Kung sasabihin ko, gusto kitang maging nanay ng taon-taon. Ano? Si Nienbaw ay pumayag kay Mommy. Sa hinaharap, magkakaroon na si Nienbaw ng tatay. Nienbaw, palaging nag-aalinlangan si Mommy. Maaaring mapalampas niya ang magandang tatay. Mag-oo ka na, oo na, please. Talaga namang si Pei Xiao ah. Basta-basta lang ay kumuha ng 500,000. Ako. Hoy. Anong nangyari kay Soysoy? Anong nangyari kay Soysoy? Patuloy siyang may lagnat. Nasa intravenous drip na siya. Ang mataas na lagnat ay isang sintomas lamang ng sakit, ng mga komplikasyon na dulot nito. Kung hindi agad magagamot, maaaring mas lalong lumala. Sa malubhang kaso, maaaring magdulot ito, ng hindi na maibabalik na pinsala. Gamitin ang pinakamahusay na gamot, kahit ano paman. Hindi pwedeng mangyari ang masama sa aking anak na babae. Sige, magpatuloy ka na sa iyong ginagawa. Nakakabahala, hindi naman siya, aking tunay na anak. Ngunit bakit ang sakit-sakit sa puso ko? Soysoy. Dr. Shen, anong nangyari? Dr. Shen.
taon-taon, kumusta ka na? Mommy, taon-taon, sobrang miss na kita, Mommy. Oo, Mommy ito. Mommy, dumating na si Mommy para makita si taon-taon. Mommy, mula ngayon, huwag na sana siyang iwan pa. Sige ba, taon-taon, magiging mabait ako. Hindi na ako gagambala sa tatay at Mommy. Bakit ba galit si Mommy kay Soysoy? Si Mommy ang paboritong niya si Soysoy. Pagkatapos ni Soysoy, magpursige pa rin siya. Magpagaling ka na agad, ha? Ginoo Pei. Dr. Shen, okay ka lang ba? Nakatulog ba ako kagabi? Sabi ng doktor, sobra kang pagod. Kahit gaano mo pa kamahal si Soysoy, dapat mo ring alagaan ang iyong pahinga. Mommy, kailan mo? Dadalin si Bunso para makita ako. Mabait si Soysoy. Mommy, ngayong hapon, hayaan mong makasama ka ni Bunso, okay ba? Si Soy ang pinakamahal si Mommy. Ang Mommy ang pinakamaganda. Alam mo ba, Soy? Kahapon, sobrang nag-alala si Mommy at Daddy. Magpahinga muna si Mommy, okay lang ba? Siguradong gagaling si Soy at magsusumikap. Para hindi mag-alala si Daddy at Mommy. Oo, sige. Ginoong Pei. May gusto akong sabihin sa iyo. Ginoong Pei, yung pera na ibinigay mo sa tatay ko kahapon, hindi ko pa rin matatanggap, tungkol sa eksaktong halaga. Kapag nakatanggap ako ng sweldo, unti-unti ko itong ibabalik sa iyo. Akala ko pera lang ang dahilan mo. Huwag kang mag-alala, ang perang ibinigay ni Pei Sihan, ay walang dahilan para bawiin. At saka, ikaw ang doktor ni Soysoy. Basta't si Soysoy ay ligtas, mas mahalaga iyon sa lahat. Mr. Pei, huwag kang mag-alala, siguradong gagawin ko ang tungkulin ko. At si Soysoy ay sobrang cute, ayokong naman siyang mapahamak. Dr. Shen. Ikaw ang nag-aalaga kay Soysoy, talagang dahil lang ba sa responsibilidad? Wala nang iba pa. Dr. Shen. Ang sinabi ko sa iyo kagabi, ay seryoso, hindi kita niloko. Si Soysoy ay talagang gusto ka. Gusto ko rin na ikaw ang maging ina niya. Maaari mo bang isaalang-alang ito? Kailangan ni Soysoy ng ina. Kailangan ni Nian Bao ng ama. Talaga bang dapat ko siyang tanggapin? Halimaw, hindi naman ito maliit na bagay. Pwede bang mag-isip pa ako ng ilang araw? Sige, igagalang ko ang lahat ng desisyon mo. Noong panahon na iyon, bakit ganito kasakit ang puso ko? Parang nakahiga sa ospital, ang aking sariling anak na babae. Ito ay tiyak na damdamin lamang sa pagitan ng tunay na ina at anak, na nagkakaroon ng ganitong koneksyon. Si Soysoy ba ay magiging anak ko? Bago isaalang-alang ang hinihingi ni Ginoong Pei, kailangan kong linawin. Kung si Soysoy nga ba ay aking maliit na prinsesa. Halika. Kailan ito maaaring matapos? Resulta ng pagsusuri ng magulang at anak. Pinakamabilis ay 4 hanggang 5 oras. Sa oras na iyon, ipapadala ko sa iyo. Sige, pasensya na sa abala. Nian Bao. Mommy, busy ka ba ngayon? Miss na kita, Nian Bao. Magpakabait ka, Nian Bao. Totoo namang medyo naging abala si Mommy ngayon. Nian Bao. Kapag may oras ka na, pwede bang madalas kang pumunta kay Soysoy para makipaglaro sa kanya? Para makasama niya. Sige po, maraming masasarap na pagkain, at mga nakakatuwang bagay, doon kay Ate Soysoy. At napaka-generous niya. Gustong-gusto niyang makipaglaro kay Nian Bao. Gustong-gusto ko si Ate Soysoy. Talaga. Sige, hintayin natin na matapos si Mommy ngayon. Sasamahan kita para hanapin si Ate Soysoy. Okay ba? Okay. Dr. Shen, hindi maganda, hindi maganda. May nangyari sa pasyente sa kama 51. Anong nangyari? Kahapon ng gabi, ayos naman siya, di ba? Parang may kinain siya. Nahawaan ang sugat. Nasa daan na para sa lunas.
Hinahanap ka ng direktor. Sige, huwag kang mag-alala. Hahanapin ko muna ang direktor. Maghintay ka dito, Nienbao. Tara na. Shen Lanyi. Yung lalaki sa blind date noong nakaraan, hindi kanya nakuha. Ngayon, hindi ako maniniwala na hindi kita makukuha. Tatay. Soy. Nandito si tatay. Ano ang pakiramdam mo? Gusto kong makitang si mommy. Sige, maging mabait ka lagi. Ako na ang tatawag kay Dr. Shen, Ginoo Pei. Ang binibini ay nagsimula ng magkaroon ng bahagyang lagnat. Sa ganitong sitwasyon, kailangan nating agad na hanapin si Dr. Shen. Pumunta para sa pagsusuri at paghuhusga, para makapagpatuloy sa susunod na paggamot. Salamat, Doktor. Ginoong Lee, nasaan si Dr. Shen? Tatawagan ko siya ngayon. Direktor, Shen Lanyi. Bakit ka pa babalik? Ngayon, ikaw ang may kasalanan sa ospital. Sa dami ng gulo na ginawa mo, sigurado kang mapapahamak ka. Doktor. Ang pasyente ay nakain ng hindi tama, kaya nagkaroon ng impeksyon sa sugat. Dapat ang pamilya ang managot sa bagay na ito. Nagsasalita ka pa ng walang katotohanan. Ito ang iyong pasyente. Kung hindi mo siya inalagaan, kasalanan mo yan. Hindi ako ang mananagot dito. Internal medicine. Nagsasalita ka pa. Gagawan ko na ng ulat ang direktor. Ikaw ang may buong pananagutan. Shen Lanyi. Sa pagkakataong ito ng medical na aksidente, tanggapin mo na lang. Sino ba ang nagsabi sa'yo na hindi ka responsable? Kahit ang pasyente mo, hindi mo mapagaling. Direktor. Sinasabi ko ba o sinasabi mo? May katwiran ba? Si Su Yurua. Ikaw na naman. Sabi ng malaking ginoo mong si Su, syempre may katwiran yun. Magpasensya ka at aminin ang pagkakamali, o kaya magbaba ng gamit at umalis. Ikaw na ang bahala pumili. Akala ko'y nandito kayong lahat naghihintay sa akin. Sabi ko na, hindi ito kasalanan ko, hindi ko ito aaminin. Gusto niyong parusahan ako, di ba? Sige lang. Tatawagan ko na ngayon, tingnan natin ang mga CCTV. Ibalik mo sa akin ang cellphone. Pangulong Pei, hindi makontak si Dr. Shen, kaya't hanapin mo siya. Oo. Anong ginagawa mo? Alam mo ba, kung may pasyenteng lumalala ang kondisyon, hindi ako makontak, hindi agad ma-rescue, gaano kalubha ang magiging epekto? Wala akong pakialam. Kung ngayon ay yumuko ka sa lupa, humingi ng tawad sa akin. Sumpa mong hindi na muling hahawakan sisihan. Huwag kang magpapakasaya na makalabas dito. Talagang hindi ka maintindihan. Wala naman kaming away nyo. Bakit mo ako pinapahirapan? Syempre dahil, inagaw mo si Gej Saiyuhan. Alam mo ba? Ako ang magiging asawa ni Gej Saiyuhan. Pero siya pa ang nagsasalita sa'yo na isang pangit na tao. Nagtititigan. Gusto mo talagang maging kabit, di ba? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag mong gawing labis. Sinasadya ko talagang mang-api sa'yo. Anong magagawa mo sa akin? Dito. Walang tutulong sa'yo, kahit ang langit o lupa, kung luluhod ka at humingi ng tawad sa akin, at aminin ang insidente sa medisina, patawarin kita. Sige. Luluhod ako. Ano ka ba? Ikaw, masamang tao. May lakas ng loob kang saktan ako. Sasaktan kita na talaga. Kailangan ko pa bang magpili ng araw? Sasabihin ko sa'yo, hindi ako tatanggap ng kasalanan kapag nagkamali ako. Kung maghahanap ka pa ng gulo sa akin. Isang sipa ko sa'yo. Shen Lanyi. Patay ka na talaga. Shen Lanyi, magpakatino ka. Bitawan mo ako. Ngayon papatunayan kong masisira ang pangalan mo. Ano ba talaga ang balak mo? Walang hiya na doktor. Ibalik mo ang buhay ng tatay ko. Walang hiya na doktor. Siya iyon. Nangamatay sa tatay nyo. Ikaw ang salarin. Nangyari ito dahil sa'yo. Gusto kong magbayad ka ng halaga.
Hindi ako ang may kasalanan. Si Shen Lanyi. Sa kabila ng lahat, hindi ka pa rin nagsisisi. Wala kaming ganitong doktor sa ospital namin. Sadyang kayo ang nagbintang at nagplano laban sa akin. Pangitain niyo ang nagdulot ng lahat ng ito. Ginoong Pei, masama ang nangyari. May nangyaring masama kay Dr. Shen. Nahaharap siya sa mga pamilya ng pasyente na nagalit sa opisina. Hindi na talaga makalabas ngayon. Umalis ka. Lahat ng nasa lugar ay nakakita. Ikaw ang may kasalanan. Dahil sa kapabayaan mo, nagka-infection ang sugat ng pasyente. At naninibago ka pang magtanggol. Ikaw na mamamatay tao. Dapat kang managot sa iyong ginawa. Gantihan mo ng hustisya ang tatay ko. Kayo po, Wang. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Walang kinalaman ng ospital namin dito. Natanggal na siya sa ospital. Kung gusto nyo ng bayad pinsala, hanapin nyo siya. Naintindihan nyo ba? Pinapabayaran ka ng inyong direktor. Mabilis na. 500,000. Magpakalma kayo. Hindi pa namatay ang tao. Nasa proseso pa ng pagliligtas. Hindi pa ito isang bagay na tapos na. Mabilis na bayaran mo. Sinasabi nyo na para sa inyong ama. Ngunit ngayon, para sa 500,000, sinasumpa nyo siyang mamatay. Talaga namang napakamahigpit nyo sa pamilya. Ikaw. Kung hindi ka magbabayad ngayon, hindi kami aalis dito. Ito ay ospital, panloob na medisina. Hindi ito lugar para sa inyo na magdaldalan. Kung patuloy kayong makikialam, mag-uulat ako sa pulis. Ikaw. Kung patuloy kayong makikialam, mag-uulat ako sa pulis. Ikaw. Ngayon, huwag kang malugi. Ibigay mo sa tatay ko ang buhay. Tama, mabilis, bayaran mo na. Huwag mo akong gawing patay. Tumayo ka. Mabilis, bayaran mo kami. Sabi ko na, wala akong. Kumandong ka at magpaumanhin sa tatay ko. Kumandong ka mula dito hanggang sa emergency room. Kumandong hanggang sa tatay ko. Maligtas siya. Kumandong ka. Dali, kumandong ka. Lumuhod ka. Bilisan mong lumuhod. Luhod ka ba o hindi? Bilisan mong lumuhod. Lumuhod ka. Luhod ka ba o hindi? Dr. Shen. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, Ginoo Pei. Bakit ka nandito? Sino ka? Ang apelyido ko ay Pei. Ginoo Pei. Ginoo Pei, pasensya na, hindi namin nakilala ang iyong halaga. Ginoo Pei, patawarin niyo po kami. Sino yan? Palayasin ang mga nagkakagulo. Ayusin ng mabuti. Ginoong Pei, wala tayong kinalaman dito. Siya ang nag-utos sa amin. Tama, siya nga. Anong sinasabi nyo? Anong kinalaman ko dyan? Dalhin nyo na agad. Kuya Sihan. Yung mga taong yan ay nagbabalat kayo. Wala akong kinalaman dito. Ginoong Pei, sila lang ang nagkakalat ng gulo. Responsibilidad nila iyon. Dr. Shen. Ano ba talaga ang nangyayari? Inakusahan nila ako ng masama. Inipit nila ako sa opisina, at pinasimuno ang galit ng mga kamag-anak. May ebidensya sa CCTV ng opisina. Putang ina mo, Ginoong Lee. Paalisin si Ginang. Su, bukod dito, kanselahin ang proyekto ng pamilya Su. Tungkol sa iyo, tanggalin ka sa industriya. Oo. Kuya Sihan, ako ang iyong fiancé. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Ginoong Pei, patawarin mo ako. Alam ko na ang aking pagkakamali. Ginoong Pei. Kuya Sihan. Bakit naman ako poprotektahan ni Kuya Sihan? Si Shen Lan, ang babaeng iyon. Maghintay ka sa akin. Hintayin mong makita ko si Tita Pei. Gagawin kong masama ang pakiramdam mo. Dr. Shen. Ang iyong sugat. Walang anuman. Konting gasgas lang. Ginoong Pei, mayroon ka bang mahalagang dahilan kung bakit ka nandito? Si Soy Soy ay may mababang lagnat, na hindi nawawala.
Patuloy siyang umiiyak na gusto kang makita. Ano? Maaaring lumalala ang kanyang kondisyon. Dalhin mo ako agad doon. Tara. Dr. Shen. Dr. Shen, kung hindi, magsimula tayong balutin ang sugat. HMM. Huwag mag-alala, Ginoong Pei. Ang kalagayan ni Soysoy ay panandali ang matatag na. Ayos lang iyon, Dr. Shen. Ang ulo mo. Walang anuman, naayos na ito. Ngunit, ang kalagayan ni Soysoy ngayon, maaaring mangyari ito ng paulit-ulit anumang oras, kaya mas mabuting maghanda na agad para sa operasyon. Assistant Lee. May balita na ba tungkol sa babaeng iyon? Assistant Lee. May balita na ba tungkol sa babaeng iyon? Pasensya na, Ginoo Presidente, nagdagdag na ng tao ang mga tauhan ko. Pinalawak ang saklaw ng paghahanap. Sa ngayon, wala pang mga bakas. Kung ganoon, mag-aalok tayo ng gantimpala na 10 milyong. Ano man ang halaga. Baligtarin ang Jiang Cheng, at hanapin siya. Oo. Kung si Soysoy talaga ang aking munting mahal, si Ginoong Pei ay ang lalaking iyon noon, na hinahanap niya ay ako. Sa kabila ng lahat, hindi ko hahayaan na may mangyari kay Soysoy. Batang Nianbao, nasaan ang iyong ina? Lumabas siya muna. Anong nangyari, Tia? Kunin mo itong report na ito. Baka makalimutan mong ibigay sa nanay mo. Sige. Kahit si nanay ko, ganun din. Nanay ni Sisi. Magandang balita ito. Kailangan kong sabihin kay Mommy. Baka nagkataon lang. Paano naman si Ginoong Pei? Ay ang lalaking iyon noon. Lahat ng sagot ay nakasalalay sa DNA test na iyon. Dr. Shen. Lumabas na ang DNA test ni Mommy. Nakuha na ang DNA test ng mommy at anak. Dr. Shen, anong DNA test yan? Isang kamag-anak ng pasyente. Humiling sa akin na gumawa ng isang test. May kailangan pa akong gawin. Uuna na ako. Tara na, tara na. Nanay, bakit ka naguguluhan? Wala iyon. Ayaw lang ni nanay na malaman ng tito na si Pei. Nalihim na. Gumagawa si nanay ng DNA test. Bakit, nanay? Iyan ay tiyo. Iyong aking boss na tatay. Ikaw talaga. Soysoy, hindi ka pala ang aking maliit na good girl. Bakit ganito? Nakita ko ang report kanina. Hindi ito ang katotohanan. Si Soysoy ay ate ni Mommy. Biological na anak na babae. Sige na, Nianbao. Medyo pagod na si Mommy. Ulat, ginang. Ngayon, si Shen Lanyi ay lihim na gumawa ng ulat ng relasyon sa anak na babae. At ang kanyang anak na lalaki ay hawak ang ulat ng relasyon. Hanapin si Shen Lanyi. At si Shen Lanyi ngayon ay kasama si Ginoong Pei. Agad na palitan ng ulat. Huwag na huwag ipaalam kay si Han. Si Shen Lanyi ay ang babaeng iyon noon. Siya ang ginang. Ito ang iyong dokumento. Ginoo, narito ang ulat. Nagawa na ang lahat. Maganda. Shenlan, dahil sa iyong pagiging hindi mapakali. Huwag mong sisihin ako kung ako'y magiging malupit. Ate, may malaking natuklasan ako. Bata, si Nianbao.
Anong natuklasan? Nahanap ko ang ebidensya. Ngayon nakita ko ang iyong at ni Mommy na test. Sa paternity test report. Si Mommy ay si Mommy ko. Kaya tiyak na ang tatay mo ay ako. Talaga? Oo. Mommy Shen Lan Yi ay siya ang mommy ko. Kaya, Ate Soy Soy, kami ay isang nanay at isang tatay. Si Pei Sihan ang tunay naming tatay. Oo, isa kaming pamilya. Pero bakit hindi ako kinikilala ni nanay? Ate Soy Soy, huwag kang malungkot. Sigurado akong may dahilan ang nanay at tatay. May lihim silang itinatago. Sasabihin ko kay mommy ngayong gabi. Na tayo ay isang pamilya. Salamat, salamat sa iyo, bunso, ni Yenbao. Narito na ang pagkain. Nagluto ako ng paborito mong isda. Mommy, oo, si daddy ng Ate Soy Soy. Talagang siya ang aking daddy. Ni Yenbao. Tama naman na si Pei ay ang tatay ni Soy Soy. Pero paano naman siya, maging tatay mo? Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Pero nakita ko kasi noon. Sabi sa listahan. Ikaw rin ang mommy ni Soy Soy. Hindi iyon si Tatay Soy Soy. Siya ba talaga ang aking tatay? Sige na, ni Anbao, kumain ka na. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Dati iniisip ko rin. Na sana si Soy Soy ay ang aking munting mabait. Sayang, hindi siya. Ang kalagayan ni Dr. Shen ay unti-unting lumalala. Mas lalo pang hindi maganda. Ginoo Pei. Kailangan pa rin nating madaling mahanap ang tunay na ina ng bata. Pagkakatugma ng dugo at marrow. Ang pinakamataas na tsansa ng tagumpay. Ginamit ko na ang lahat ng aking lakas. Ang babae na iyon ay iniwan siya pagkatapos ipanganak si Soy Soy. At hindi na nagpakita. Walang balita. Ganitong tao. Hindi karapat dapat maging ina. Hindi mo dapat sabihin iyan, Ginoong Pei. Walang ina ang nais, naiwan ang kanyang anak. Tanging nakikita mo lang ang resulta, pero hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan niya. Siguradong meron siyang, hindi masabi na mga pinagdadaanan. Tingnan mo si Soy Soy. Sobrang naghahangad siya ng ina. Na maging ganito, malalim na umaasa at nananabik sa anak, ang ina ay tiyak na nagbigay sa kanya, ng maraming pagmamahal at pag-asa bago siya isilang. Ang pagmamahal na ito ay hindi mawawala, dahil hindi siya naroroon. Kaya, Ginoong Pei, huwag mong madaling baliwalain ang pagmamahal ng isang ina. Dr. Shen, ikaw. Pasensya na, Ginoong Pei, medyo na-excite ako. Dr. Shen. Kahapon sinabi ko sa iyo, na gusto kong ikaw ang maging ina ni Soy Soy. Ano na ang naisip mo tungkol dito? Ganun ba? Hindi pa alam ni Mommy. Ako ang kanyang anak na babae. Tama, may paraan ako. Epektibo ba ang paraang ito? Oo, epektibo ito. Ang ating daddy at mommy, siguradong magkakasama. Sige, susubukan ko. Buwan-buwan, taon-taon. Taon-taon, pakiramdam mo ba ay gumaganda na? Kung may anumang hindi kaaya-ayang nararamdaman, dapat mong sabihin agad kay Dr. Shen. Dr. Shen, taon-taon, talagang namimiss kita. Pwede kang maging mami na isang araw lang ba? Pero hindi naman ako iyong mami. Soy Soy, pwede bang maging mami kita sa isang araw? Isang araw lang, may isang hiling lang si Soy Soy. Kaya pala si Soy Soy sa mga nakaraang taon, ay palaging iniisip ang kanyang ina. Kailangan kong mahanap ang babaeng ito. Sige, basta gusto mo. Gagawin kong nanay mo sa isang araw. Totoo ba? Ang saya. Gusto kong makasama si Itay, si Inay, at si kapatid na Yanbao para maglaro. Basta masaya si Soy Soy. Okay lang sa akin. Ang ganda. Sa wakas, makakasama ko na si Mommy at Daddy. At si Ate Soy Soy. Makakapaglaro na kami ng sabay-sabay. Soy Soy, basta gumaling ka na agad. Sama-sama ka ni Mommy at Daddy mamasyal. Okay ba? Dahan-dahan lang. Huwag kang mahulog palagi. Ang ganda ng tanawin dito. Nanay, 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 bilisan mo at tingnan ang isda. Huwag kang maliga. Hoy.
Alam ko. May kaunting bagay sa kumpanya. Papalitan ko ito. Babalik ako agad. Sige, pumunta ka na. Mommy, isuot mo ang dress na ito. Siyempre, ang ganda. Parang diwata sa langit. Ibigay natin ito kay mommy. Okay. Mahal ang mga damit dito, mga bata. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Mayaman kami. Bibili kami ng damit na iyon para kay mommy. Alam ba ng maliit na dukha kung magkano iyon? Sapat na iyon para makabili ako ng maraming damit para sa inyo. Maghanap na kayo ng mommy. Huwag kayong magulo dito. Ginoo. Pakiusap, bigyang pansin ang iyong mga salita. Ang mga bata ay nag-e-express lamang ng kanilang nararamdaman. Maaari kang tumanggi, ngunit hindi mo kailangang mang-insulto. Wow, ang galing mo naman bilang ina. Ayusin mo ang iyong anak. Hindi ito lugar para sa mga paninda sa kalsada, at hindi ito para sa mga katulad ninyo. Dapat nandito. Mabilis, umalis ka na. Ikaw ang dapat umalis, masamang tao. Saan ka nang galing, bastardo? Ang baba ng asal mo. Sino ang may lakas ng loob na saktan ng aking asawa at mga anak? Pangulong Pei, hindi ko alam kung sino sila. Assistant Lee, Pangulo, agad na siyang tinanggal. Ipinaalam sa industriya na hindi na siya muling tatanggapin. At saka, ang tindahang ito, nabilang sa grupo ni Pei, sa listahan ng hindi makikipagtulungan magpakailan pa man. Ginoo Pei, nagkamali ako. Patawarin niyo na ako. Ginoo Pei. Walang anuman. Hindi natatakot sa anumang taon. Dumating na si tatay. Si Nian Bao ay napakatapang kanina. Pakibundok na lang ang damit na ito. Ibinibigay ito ni Ginoong Pei. Bilang regalo sa ginang na ito, hindi na kailangan ibigay. Mag-swipe ng card. Isa pa. Ginoong Lee, ay package mo lahat ng bagong modelo sa tindahang ito, na bagay kay Dr. Shen. Lahat ng bagong modelo. Anong nangyari? Wala. Aalis na ako agad. Ginoo Pei, sobrang mahal nito. Isang maliit na bagay mula sa bata, at ang aking kaunting paghingi ng tawad. Maganda ang paningin ng mga bata, talagang bagay na bagay sa'yo ang damit na ito. Siguradong nai-inlove ang mommy na sobrang gwapo. Ang saya talaga kapag magkasama ang tatay at nanay. Ay, taon. Anong nangyayari sa kanya? Tingnan ko. Mukhang nagkaroon siya ng acute anemia. Dalhin siya sa ospital agad. Kailangan itong gawin sa loob ng 3 araw. Kailangan ng bone marrow transplant. Ihanda ang sasakyan papuntang ospital. Taon. Tingnan mo si Papa, taon. Kailangan ng pasyente ng dugo ngayon. Bakit hindi pa dumarating ang supply ng dugo? Dr. Shen, walang ganitong uri ng dugo sa blood bank. Ang pasyente ay may O-type Rh negative. Pareho ang uri ng dugo niya kay Nian Bao. Bakit ako ganito kabadong? Inay. Laging naaalala ni Soysoy, ang boses ni Inay. Mali, ikaw ang aking inay. Ate Soysoy, siya ang tunay na anak ni Mommy. Natutunan ko na talaga na ikaw ang aking munting siwa. Say. Hindi ka talaga pababayaan ni Mommy na mangyari ang masama sa'yo. Maghanda ka ng bone marrow biopsy. Oy, Dr. Shen, kumusta si Saysay? Huwag kang mag-alala, hindi masasaktan si Saysay. Wala na akong oras para ipaliwanag sa'yo ngayon. Huwag kang pumasok sa operating room, Ginoo. Pumunta ka sa likod. Kailangan ko pang pasalamatan ka sa paglipat ng buto para sa apo kong babae. Pero kung gusto mong gamitin ito para makapasok sa malaking bahay ng pamilya namin, hindi ganun ka-simple. Ikaw. Talaga. Ikaw nga ang babae na iyon. Bakit ka pa bumalik? Naalala ko na, ikaw nga.
Ikaw ang kumuha sa aking munting mahal, ikaw nga. Anong pakialam kung naalala mo? Hindi ko napapayag ang makita ka ni si Han. Nanay. Si Han. Bakit ka nandito? Lanyi, Lanyi. Kakaoperahan lang niya, sobrang pagod na siya. Nawalan siya ng malay. Bakit ka ganyan? Ang ingay mo. Anong ginagawa mo, nanay? Huwag mo akong lokohin. Walang mga voluntaryo na nagdo-donate ng bone marrow para kay Soysoy. Si Dr. Shen lang. Anong sinasabi mo? Ang babaeng ito, gusto lang niyang gamitin ito para makapasok sa tahanan ng pamilya Pei. Hindi rin siya ang nag-donate ng buto na ito. Siguro sobra ka ng pagod. Umalis ka na muna at magpahinga. Hindi ako pagod. Kung si Dr. Shen ay ang ina ni Soysoy, bakit noong araw umalis si Soysoy? Lahat ba ng ito ay dahil sa'yo? Pei si Han. Ako ang nanay mo. Anong klaseng pag-uugali yan? Inay, ayos ka lang ba? Nian Bao, okay lang si mommy. Ayos lang, okay na. Pahingahin muna si Dr. Shen, tara na. Tatay, huwag kang umalis. Nanay at si Nian Bao, nagmamakaawa kami sa'yo. Itong mga mata. Baka. Siya rin ay anak ni si Han. 5 taon na ang nakalipas ng agawin mo si Soysoy. Dapat sana ay nagkasama na tayo sa kapahamakan. 5 taon na ang nakalipas. Anong sinabi mo? Anong 5 taon na ang nakalipas? Si Nian Bao at Soysoy ay pareho kong mga anak. Hindi ko nahayaan na. Kunin mo sila sa akin. Anong sinabi mo? Ang taong hinahanap ko ay ikaw. Noong mga panahong iyon, nagdalang tao siya ng anak mo. Gusto ko lang sanang ibalik ang dugo ng pamilya Pei. Ano bang kasalanan ko? At saka, ang dapat mong pakasalan ay si Yuru. Ang babaeng ito. Hindi siya karapat dapat pumasok sa malaking pintuan ng pamilya namin, Pei. Hindi ikaw ang nagsasabi kung karapat dapat o hindi. 5 taon na ang nakalipas. Ikaw ang nagdulot na mawala si Soy sa mundo. Ikaw ang nagdulot na laging magkamali ako tungkol kay Shen Lanyi. Hindi kita kailanman papatawaran. Ang tanging mamahalin ko ay si Shen Lanyi. Ikaw. Ikaw na di mapagkakatiwalaan. Kahit mamatay ako, hindi ko ito aaminin. Ang tao ng babaeng ito. Ibalik ang matandang ginang. Huwag siyang papasukin sa ospital kahit isang hakbang. Gusto mo bang patayin ang iyong ina? 5 taon na ang nakalipas. Halos mo silang nagawa ng masama noong 3. Naisip mo ba ang tungkol sa araw na ito? Ihahatid ang matandang babae pabalik. Lilipat ako sa Haitang Bay. Mali ba ako? Kaarawan ni Soysoy. Dapat dumating ang nanay. Maging mapayapa taon-taon. Siguradong, sasamahan ka ni mommy sa iyong kaarawan. Ay nako, tama na. Kailangan ng bata ng pahinga. Ipaalis mo ang mga di kinakailangang tao. Mula dito. Ginang. Pei, ako ang pangunahing doktor ni Soysoy. Sa totoo lang, ikaw dapat ang hindi dapat nandito. Ikaw. Soysoy. Walang problema si Soysoy. Halika, mag-relax ka at huminga. Mabait na Soysoy. Huwag kang mag-alala. Hindi ka iiwan ni Mama. Siguradong darating si Mama para ipagdiwang ang iyong kaarawan. Walang problema. Nandito si Mama, oo. Ang halik ni Mommy ay mabango. Tulad ng sa panaginip. Hindi siya karapat dapat na maging iyong ina. Lola, pakiusap. Dalhin mo si Mommy sa aking kaarawan, pakiusap. Lola, pakiusap. Gusto ko si Mommy, gusto ko si Mommy. Gusto ko si Mommy, gusto ko si Mommy. Sige na. Si Mommy ay okay.
Kasama ka sa pagdiriwang ng iyong kaarawan. Ang saya. Sa wakas makakasali na ako. Sa birthday party mo. Shenlan, ang kelot mong iyan. Paano ka makaka-violate na nakayakap sa kamay ni Sihan kuya? Malugod kayong tinatanggap lahat sa pagdiriwang. Kaarawan ng aking anak na si Soy. Sana lahat kayo ngayon ay magkaroon ng magandang alaala. Congratulations, Pangulong Pei. Hintayin mo ako sandali. Shenlan Yi. Ikaw, masamang tao, magsusumakit ka sa akin. Sasaktan kita. Kailangan pa bang pumili ng araw? Tuwing makikita mo ako, parang baliw na aso kang sumasalubong. Akala mo ba madali akong takutin? Huwag kang masyadong magmalaki. Huwag mong isipin na ang anak mo ay kinilala na ni Ginoong Pei. Makakapasok na ako sa pintuan ng pamilya Pei. Ang ganitong mahirap na katayuan mo ay hindi talaga kikilalanin ni Ginang Pei. Kung kikilalanin niya ako o hindi, ay usapin sa kanya iyon. Kung siya ay kikilala sa akin, ay nakasalalay sa aking kakayahan. May kasunduan na kami ni Kuya Sihan mula pa noong bata pa kami. Ako ang kanyang fiancé. Babae, isa ka lang maliit na kabit. Galing ka sa mahirap na pamilya. Paano ka magiging karapat-dapat sa mayamang pamilya? Hindi ko kailanman sinabi na gusto kong magpakasal kay Pei Sihan. Nabuntis ka bago ikasal at nagkaroon ng 2 anak. Narinig kong tinanong pa ng tatay mo kung humingi ng pera si Sihan. Talagang walang hiya. Tulad mo na tanging marunong lang makipaglandian sa mga lalaki ng iba. Ano bang pinapakita mong kayabangan dito? Napaka nakakainis. Mababang uri ng pulube. Akala mo ba sa pag-akyat sa kama ni Pangulong Pei ay makakaangat ka sa mataas na sanga? Si Ginang. So ang tunay na katuwang ni G. Pei. Bakit nandito ang kabit? Hindi ka ba magpapakumbaba? Humingi ka ng tawad kay Ginang. So, aminin mong mababa ang iyong pagkatao. Hindi ka karapat-dapat kay G. Pei, narinig mo ba? Huwag ka nang magpahuli, umalis na. Dito ang pamilya Pei. Hindi ka karapat-dapat na makialam. Ako ang magiging future na may bahay ng pamilya Pei. Kapag sinabi kong umalis ka na. Mga tao. Itapon mo itong walang utang na loob. Mahihirap na tao na walang galang. Ikaw ang dapat umalis. Kuya Sihan, Mami. Sa wakas nakita na kita. May nangbuli ba sa'yo, Mami? Dad, pumasok ka na. Para sama-sama tayong parusahan ang masama. Ang galing-galing na ni Soy Soy ngayon. Kaya niyang parusahan ang masama. Hindi iyon na sinabi ng tatay kay Soy Soy at ni Anbao. Sa hinaharap, magiging malusog si Soy Soy. Hindi na kailangang matakot ang Mami na mabuli dahil sila ay magpapahirap sa mga masamang tao. Narito ang pamilya Pei. Hindi pa panahon mo para maging mayabang. Kuya Sihan. Siyang unang nanakit sa akin, itong babaeng ito. Sinasabi ko lang na dapat matuto siya, para hindi masira ang kaarawan ni Soy Soy. Bakit ka ganyan? Hindi ganyan ang mommy ko. Siyang unang nangbuli sa mommy ko. Tama na, may tao. Ihagis siya palabas. Tigil na. Nanay. Tingnan natin kung sino ang may lakas na humawak kay Yuro. Tita Pei, dumating ka. Maging kampante ka, basta't nandito ako. Walang makakapagpaalis sa'yo. Ikaw ang napili kong manugang ng pamilya Pei. Habang nandyan si Ginang. Pei, tingnan mo, anong laban mo sa akin, ikaw, masamang tao. Si Sihan, si Yuro ay tao ng pamilya Su. Kapatid ko ang kanyang ina. Mula pagkabata, itinadhana na kayong dalawa, siya ang iyong kasintahan. Paano mo nagawa na sa harap ng lahat? Itapon ang iyong kasintahan para sa babaeng ito, na hindi naman maayos. Kaya pala si Shenlan Yi ay talagang isang kabit. Para makuha si Ginoong Pei, talagang wala siyang ginawang hindi. Hindi siya kinikilala ni Ginang Pei. Gusto pa niyang mag-asawa sa mayayamang pamilya. PFFT, bagay ba siya? Hindi nga, pinakamamahal ng mommy at daddy ko ang isa't isa. Yung masamang babae ang nagsabi ng masama tungkol sa mommy. Lola, ang gusto ko lang ay ang mommy ko. Ginoong Pei, huwag kang matakot, nandito ako. Nanay.
Sa buhay na ito, isa lang ang pakakasalan ko, si Shen Lanyi. Tungkol sa kanya. Kahit sino pa siya, hindi ko siya pakakasalan. Ikaw. Tita Pei. Darating na ang mga magulang ko mamaya. Hindi ba't nangako ka sa akin, na ipapakasal mo ako, kay Kuya Sihan ngayong gabi? Tama iyon. Kapag dumating na sina Tita Su at Tito Su, kahit ayaw mo, kailangan mong magpakasal. Nanay. Si Ginoo Su at si Ginang Su ay dumating. Nanay, tatay. Siya lang ang laging nakikipag-away sa akin. Huwag kang ganyan. Sandali lang. Yung mantsa sa balat na ito. Anak, ano po ang sinasabi ninyo? Mali ang nakita mo. Ako lang iyon. Hindi ako nagkakamali. Itong mansang ito ay eksaktong kapareho ng sa anak kong babae. Ano? Sinasabi mo ba na si Shen Lanyi ang anak mo? Ang intuwisyon ng isang ina ay hindi nagkakamali. Ikaw ang aking anak na babae. Paano mangyayari iyon? Hindi ko kailanman nakita ka. Sino ang iyong mga magulang? Pumunta ako sa bahay niya dati. Talagang makikita mo agad na hindi siya anak ng mga magulang na iyon. Kung talagang may duda ang bagay na ito, kailangan nating malaman agad ang katotohanan. Mas mabuting tumawag tayo para tawagan ang iyong amain at ina. Para magharap tayo at magtanong. Oo, tama. Gusto kong malaman kung sino ang mga magulang mong amain at ina. Paano ka nila inampon noong una? Doon ko lang malalaman. Paano ka nawala noon? Ang pagkamali sa pagkakakilanlan ng anak ay napakakakaiba. Nakita mo bang mali ang iyong nakita? Tutulungan ko na ngayon. Tawagin na sila. Totoo ba o hindi? Malalaman mo agad kapag tanungin mo. Mama, hindi ito posible. Siguradong nagkamali ka. Bakit ka nakatingin sa isang estranghero? At sinasabing siya ang anak mo. Ako ang tunay mong anak. Hindi ako magkakamali. Nang makita ko siya sa unang pagkakataon, ako. Ano ba talaga ang nangyayari? Si Yuro ba talaga ay anak natin? Sa mga nakaraang taon, palagi akong may hinala. Kailangan kong makita ang kanyang mga amang-amahan bago ko ma-verify kung totoo ba ang hinala ko. Anong hula? Naalala mo ba? Nung isinilang ang ating anak na babae, may isa pang bata. Nag-aalinlangan ka ba? Narito na sila. Talagang asawa mo nga siya. Tama ang hula ko. Talaga ikaw. Ikaw ang kumuha ng aming anak. Ano bang nangyari? Tanungin mo siya. Patawad, Ginang. Noong mga oras na iyon, nalito lang ako. Nabulag ako ng salapi. Ang baby ay napaka-cute. Tiyakin ng nanay na, iiwan niya sa'yo. Ang pinakamaganda sa buong mundo. Andito ka na. Tapos na ang buwan ng gatas. Salamat po sa pagbigay sa akin ng bakasyon, Ginang. Ngayon, pwede na akong bumalik sa trabaho. Anong kasarian ng anak mo, lalaki o babae? Babae siya. Ayos lang iyon. Kung may oras ka, dalhin mo rin ang anak mong babae. Sakto, pareho silang kasing edad. Ganyan, magiging magkaibigan sila. Magandang magkaibigan. Ang anak mo ay nagmamay-ari ng buong mundo. Samantalang ang anak ko ay nakakatulog lang sa basurahan. Bakit naman? Kaya, ikaw yung taong noon na nagpalit sa akin at kay Suyuru. Hindi pwedeng sabihin mong ako ang ganito. Ako ang tunay na. Ikaw ang aking tunay na anak na babae. Noong mga panahong iyon, hindi ko talaga balak gawin ito, ngunit naakit ako sa masamang isip. Sa isang iglap, nagawa ko ito. Ikaw. Ikaw ang katulong ng pamilya Su. Ang iyong asawa ay ang hardinero ng aming pamilya. Tinanong ko ang sarili ko, hindi naman ako nagkulang sa inyo. Paano nyo magagawa ito? Hindi ito pwedeng mangyari. Ganitong bagay ay maaari lang mangyari sa isang maikling pelikula. Paano ito mangyayari sa akin? Hindi ito totoo.
Ikaw ang aking anak na babae. Ganoon ako noon. Para makapagbigay sa'yo ng mas magandang kinabukasan. Hindi ito galing sa lola mo. Kaya totoo ang lahat ng ito. Ako pala ang anak ng Su pamilya. Shen Lanyi. Huwag kang magpaka-hero. Ang sinasabi ng pamilya nyo, anong ebidensyang mapagkakatiwalaan meron? Matagal na ang panahon na to, lagi kitang kasama. Ako ba talaga ang tunay mong anak na babae? Lahat ng ito ay halata naman. Dahil lagi kang nasa tabi ko. Nang ganitong katagal. Lalo akong nakaramdam ng kakaiba. Hindi ito basta-basta bagay. Si Yuro, hanggang kailan? Tayo ba ang ating anak? Sa isang alaala at ilang salita lang. Mahihirapan talaga tayong patunayan. Pero ang pakiramdam ng isang ina, hindi kailanman nagkakamali. Isang ina. Hindi siya nagkakamali sa sariling anak niya. Tama. Nang una kong makita, si Soy Soy. Ramdam ko rin, na siya talaga ang aking tunay na anak na babae. Yuro. Ikaw ang aking anak na babae. Halika, hayaan mong tingnan ka ng mama. Huwag mo akong hawakan, napakadumi. Kung talagang ganyan ang sinabi niya, sobrang labis na iyon. Ay, huwag muna tayong magmadali sa conclusion. Nakikita ko si Shen Lanyi, hindi naman siya mabuting tao. Baka sila pa ang gumawa niyan. Anong patibong? Gusto nilang umakyat sa mataas. Yuro. Paano mo naman ako magagawa ng ganito? Ako ang nanay mo, ha? Kayong dalawa ay mga luma ng malandi. Huwag mong akalaing hindi ko alam. Noong dati, nagtatanim ka sa bahay ko. Pagkatapos ay naadik sa sugal at natanggal sa trabaho. At nang utang ng napakaraming pera. Gusto pang ang ibenta ang anak niyang babae, kay Li Jiang na matandang lalaki, para maging asawa. Sa huli, nagtatanong pa rin siya. Kinuha ni Kuya si Han ang pera, para mabayaran ng utang, di ba? Li Jiangang. Alam mo pa si Li Jiangang. Si Li Jiangang ay isang inutil. Kung hindi sana niya pinabayaan, itong batang ito, mabagal siyang kumilos. Sa huli, wala siyang nagawa. Kaya, ikaw ang nag-utos kay Li Jiang na dalhin si Nian Bao sa ampunan. Napakamasakit ng puso mo. Ngayon, si Nian Bao ay may mommy at daddy. Ngayon, wala nang kinakatakutan si Nian Bao. Tama, may mga tatay at nanay na magpoprotekta sa'yo. Hindi ka na dapat matakot. Yuro. Mali ang ginawa ng nanay noon. Gusto mong saktan ng nanay. Kung gusto mong murahin ang nanay, okay lang. Pero hindi mo ako pwedeng hindi kilalanin. Ako ang nanay mo, sandali lang. Hindi mo maipapakita ang katotohanan sa ilang salita lang. Kailangan ng ebidensya, tama. Magpa-DNA test, magpa-DNA test. Kunin ang record ng ospital, ng birth certificate 20 taon na ang nakalipas. Gagawa ko ng DNA report. Bakit? Bakit? Nang dumating ka, kinuha mo ang lahat sa akin. Kung magpapakabaliw ka ulit, huwag kang magalit kung hindi ako magiging maganda sa iyo. Tita Pei, sabi mo, ako ang paborito mo. Ako ang tunay na anak ng Su pamilya. Ngayon, magpapakasal pa ako kay Kuya si Han. Gusto kong pakasalan ng anak na babae ng pamilya Su, ang aking anak na lalaki. Kung hindi ka karapat-dapat na pumasok sa tahanan ng pamilya Pei, Yuro. Huwag ka nang magulo, umuwi ka na sa nanay. May sasabihin sa'yo ang nanay tungkol sa kasal. Huwag na nating pakialaman ang mga bagay na yan. Ayoko na talaga. Ako talaga ang tunay na anak na babae ni Su, ayon sa DNA report ng ospital. Si Shen Lanyi ang tunay, na aming anak na babae. Hindi pwedeng mangyari yan, hindi pwedeng. Siya ay isang manlilinlang. Ako talaga ang tunay na anak ni Su, lumapit kayo. Paalisin niyo siya. Shen Lanyi, maghintay ka lang. Sa wakas, nahanap ko na kayo, nanay at tatay.
Nakakagulat, di ba? Tunay na prinsesa. Tigilan mo na. Sabi ni tatay, hindi kanya hahabulin dahil sa pag-aangkin. Sino ba ang humihingi ng kanyang awa? Ang iyong mabuting magulang. Naghahanap ng anak na babae sa buong lungsod. Ang aking anak na babae, nasaan ka na ba talaga? Miss na miss ka na ni nanay. Bumalik ka na. Ginoo. Ang So Group ay nag-aalok ng 10 milyon para sa paghahanap sa nawawalang anak na babae. Ang presidente ng Pay Group ay nag-aalok din ng malaking halaga para sa kanyang asawa. Patuloy naming susubaybayan ang balita. Bakit? Bakit sa tuwing nandyan ka, lahat ay nagmamahal sa'yo? Hindi pa ba sapat na kinuha mo si Kuya Sihan? Ngayon, kukunin mo pa ang mga magulang ko. Shen Lani. Ngayon, papatayin kita. Su Yuru, ano bang gusto mo? Nabaliw ka na ba, Su Yuru? Ngayon, papatayin kita, na walang libingan. Su Yuru. Lan Yi. Huwag kang lumapit. Maniwala ka man o hindi, susunugin ko siya. Huwag kang lumapit. Puno ito ng gasolina. Yuru. Kalmado ka lang, alam ko. Hindi ka masamang tao. Nabulag ka lang ng inggit. Ilagay mo ang lighter mo, kaya kung ay pangako sa'yo ang kahit ano, huwag mo lang akong lokohin, Yuru. Mag-isip ka. Yung mga magulang nakakadeklara mo lang, tumahimik ka na. Ayokong maging anak ng isang mahirap. Lahat siya. Siya ang nagdulot sa akin ng kapahamakan. Siya ang kumuha ng lahat sa akin. Su Yuru. Mamatay kayong lahat. Bitawan mo ako. Ako ang tunay na anak ng Su pamilya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, Lani. Lani. Nanay, anong ginagawa mo? Tumayo ka na. Lani. Ako ang nagkamali noon. Nanadaya ni Su Yuru. Ikaw pa ang naghirap ng ganito. Ginuot ginang Pei. Tumayo ka na agad. Mabilis. Inay. Sabi ng doktor, Lan Yi, mga sugat lang sa labas, hindi seryoso. Magpahinga ka ng kaunti. Sisi ko ito. Hindi ako karapat dapat na maging iyong biyenan. Pero sana'y isaalang-alang mo ang bata, Tita Pei. Hindi mo alam ang tunay na katotohanan. Hindi kita sinisisi. Nanay. Sabi ng doktor. Kailangan magpahinga si Lan Yi. Mahal kong kaibigan, anong ginagawa mo? Ayaw din ni Lan Yi na ganito ang nangyayari sa'yo. Magmadali kang tumayo. Pero, Tita Pei, hindi na kita sinisisi. Nakaligtas ako sa pagkakataong ito. Matagal ko nang naisip ito, basta't makaligtas. At makasama ang pamilya natin. Mas mahalaga iyon kaysa sa kahit ano. Lan Yi, talagang mabait kang bata. Noong mga taon na iyon, sobrang labis ang ginawa ko. Nanay. Nandito ang mama. Naghanda ang mama para sa iyo, ng paborito mong mga pastry. Tayo'y pamilya. Kumain na tayo. Sige, sige, sige. Kumain tayo ng sabay-sabay.
Lan Yi, hintayin kang gumaling. Kumain tayong lahat ng sabay-sabay. Ni Anbao, at si Soy Soy, naghihintay silang makauwi ka na. Huliin ang paru-paro. Babe, dahan-dahan lang. Ni Anbao, mag-ingat ka. Hulaan mo kung sino ako. Sino kaya? Ang hirap hulaan. Lan Yi. Ito ang lahat ng aking ari-arian. Sanggalan ng 1 trilyong halaga. Gusto mo bang pakasalan ako? Amang hamak. Sa wakas ay naintindihan mo na, nanay. Huwag kang makialam. Naglalaro ba si Papa ng larong bahay? Si Soy Soy gusto rin maglaro. Si Han. Ayoko nitong mga ito. Ang gusto ko lang, magkakasama tayong pamilya. Siyempre, kailangan mong kunin. Itong mga ito, hindi pa sapat. Sa tingin ko, kailangan pang dagdagan ng 1 pang 0. Lan Yi. Lahat ng pag-aari ng pamilya Pei ay sa iyo. Ito ang aming pamilya Pei, na minanang Pulse Ares. Halika. Hawakan mo ito. Salamat, tita. Lan Yi. Gusto mo bang pakasalan ako? Oo, gusto ko. Siyempre, oo. May tatay na ako. May nanay na ako. May tatay na ako.